Tatlong magkakaibigang isda mula sa aklat na may pamagat na Mga Katutubong Pabula at Iba Pa, may gininto ang aral. Para sa mag-aaral ni Ray Esto. Ang karagatan ay punong-puno ng maraming kasaysayan. Ang kasaysayang ito na mababasa mo ay mahahalin tulad din sa kasaysayang maaaring mangyari sa lupa. Ating tunghayan at alamin ang kanilang pagkakahalintulad. Noong isang panahon sa isang maliit na ilog na dumadaloy sa karagatang Pasipiko ay may tatlong isda. Ang pinakamaliit ay punong-puno ng sigla na hindi siya mapipigilang lumangoy hanggang sa pinakamalayong bahagi ng ilog nang nag-iisa. Isang araw ay sumapit siya sa bahagi ng ilog na dumadaloy sa bibig ng dagat. "Wow! Ang lawak pala ng mundo!" wika niya sa sarili. "Ang akala ko'y napakalaki na ng ilog na tinitirhan namin." Nagmamadaling bumalik ang maliit na isda sa ilog at nakatagpo niya ang dalawa niyang kasamahan. "Nais kong tignan ang buhay sa karagatan. Mukhang napakarami kong matututuhan sa kalawakan nito," ang sabi ng maliit na isda. "Mapanganib pumunta doon," wika ng malaki at marunong na isda. "Higit na ligtas ka rito laban sa mga mangingisda sa dagat," ang duktong pa nito. Ngunit palayo na ang isdang maliit. "Huwag kayong mag-alala," sambit niya. "Di ako magtatagal. Babalik din ako dito sa atin." Pagsapit niya sa bunganga ng dagat ay mabilis siyang naanod ng agos ng tubig. "Ang laki pala talaga nitong karagatan. Niwala akong makitang mga batong malalaki. Di tulad sa aming ilog." Boom! Boom! Ang narinig niyang tunog sa malayong dako. "Ano kaya yon?" Nagtatakang wika niya. Lumangoy siya patungo roon, ngunit nahinto siya at nakita niyang maraming maliliit pang isda kaysa sa kanya ang lumulutang sa tubig. Kung hindi hilo ay malamang patay na ang mga ito. Pabalik na siya sa ilog. "Ayaw ko na yatang magpatuloy pa," wika niya. "Mukhang mapanganib nga rito." Ngunit hindi siya makapagpatuloy. Siya ay dala-dala ng lambat ng isang mangingisda. Noon, lumabas ang dalawa niyang kaibigan. Lumukso ang mga ito sa tubig at nagpakita sa mangingisda. "Ang lalaki ng mga isdang yun," ang sabi niya at sabay angat ng lambat upang sila naman ang hulihin. Nakawala ang maliit na isda at ang dalawang kaibigan niyang isda'y mabilis ding lumangoy kasama niya pabalik sa ilog. "Salamat mga kaibigan," wika ng maliit na isda. "Kung hindi sa tulong ninyo, marahil ay wala na ako." "Lihim kaming sumunod sayo," wika ng isa. "May narinig akong putok at nakita kong maraming mga isda ang naglutang sa tubig." "Ano ba yon?" tanong niya. Yun ay putok ng dinamita. Ginagamit ng ilang masasamang mangingisda yon upang mapadali ang paghuli nila ng isda," wika ng malaking isda. "Naniniwala ka ba sa amin?"
Ang lugar na kinilikhan mo ay tahimik at maraming kaginhawaang maibibigay sa'yo, wika niya. Ang panganib ay hindi gaano at marami tayong magtutulungan, sagot ng kasama niya. Hindi na ako lalayo dito. Pakikinggan ko ang iyong mga payo. At salamat muli mga kaibigan. At patuloy siyang lumangoy sa malamig na tubig ng ilog. Ang gintong aral na ating matututunan ngayong araw na ito ay ang nakikinig sa saway at payo ng mga nakakatanda ay mapapabuti, ngunit ang mapangahas ay kadalasay nasasadlak. Matutong magpakumbaba at kilalanin anuman ang pagkakamali at ito'y magtuturo sa iyong sarili. Paalam!